Honestly, isa to sa mga best investment ko ngayong 2025. Kaya gagawan ko siya ng video kasi alam niyo yun, gusto ko maka-inspire. By the way, ano nga pala to? A6 Gel Kayano 31. And let me tell you guys, nagbago yung, as in 1 week after ng pagbili ko ng sapatos na to, ang dami nagbago sa akin. Legit. Kasi sanay ako yung sa sapatos na ano lang, mema or siguro pang PE, ganon, yung ganong standards. So, once na nakabili ako ng isang matinu-tinong sapatos, kasi wala na, kung may maire-recommend ako sa inyo guys na advice is, huwag kayo manghinayang paggastusan yung katawan nyo kasi dala-dala nyo yan araw-araw 24/7. Kasi ang bala ko talaga yung Nova Blast 5. Kasi ang astig nung ano nung Nova Blast 4, 'di ba? May nakita akong Nova Blast 4 na kulay neon green. Gusto ko ng Nova Blast 4 na ganun yung kulay. Pero lumabas yung Nova Blast 5 ngayong year. So, yun na yung gusto ko. Pero pagpunta ko sa A6, nagpa-fit analysis ako, which means yung pa ako hinawak-hawakan, dinila-dilaan, inamoy-amoy, hindi, joke lang. Papatapakin ka sa parang machine, tapos i-scan na yung paa mo. Then, magigets na nila kung ano yung perfect na sapatos sa'yo. So, turns out, yung paa ko is flat foot, tapos wide, tapos size 9. And all this time, akala ko size 11 ako. Dahil lang wide yung paa ko. Hindi lang wide pala, parang ultra wide yata. So, it turns out, yung Nova Blast 5, para lang siya sa mga may matataas na arch na paa. Ang rin-recommend sa akin is yung Gel Kayano 31. So, ang ginawa ko is, tiningnan ko yung mga sapatos na yon. And sadly, ito lang yung kulay na available dun sa Glorieta or SM Makati. Maganda naman siya, pero hindi ko siya ganun ka-type kasi ako yung type ng tao na gusto ko yung sapatos ko isang kulay lang. Yun nga, I try to live a different life right now. So, kahit yung maliliit na decisions ko na, okay, yung sapatos ko kailangan isang color lang, I try to shift it to buying a color ng sapatos na hindi ko gusto. Kasi in the end of the day, gagamitin ko rin naman Ang bili ko dito is 11,000, which is 2,000 pesos more than in-expect ko. Kasi ina-expect ko na gagastos ako ng 9K. Kasi nga Nova Blast 5 yung bibilin ko. Pero wala, hindi kami meant to be. So I don't care. Kinuha ko na lang. Kahit, tapos, ito pa yung color nito, hindi ko pa ganun ka gusto. Kasi parang, yun nga, gusto ko monocolor lang. Kaso, pupunta pa ba ako sa ibang store, ganyan. I think maraming flat foot ang makaka-relate dito. Pero nag-i-struggle ako before sa, masakit yung heels. Ipapakita yung picture. Yung pala, resulta yun ng parang maling sapatos. Tapos, tapos mabigat pa ako, tapos araw-araw ako naglalakad, 'di ba? So nung pinasuot sa akin to, okay, so yung mga kaibigan ko, sila yung nauna bumili ng Nova Blast, 'di ba? So tinanong ko ano feeling, kasi syempre 9,000 yun, di yun basta-basta, 'di ba? Sabi nila parang naglalakad sa ulap. Sabi ko, ano pa nagsasabi nito mga to, nakashabu ba to? Tapos trinay ko tong Gel Kayano, guys. First time ko na gets yung parang naglalakad sa ulap, kasi nagkaroon ako ng Saucony na sapatos dati and yun ang pinakamati nung sapatos na nasuot ko buong buhay ko. And hindi ako parang naglalakad sa ulap nun. Hindi nyo yun magigets habang di nyo pa natatry magsuot ng gantong sapatos. Pero ganto siya. Alam kong naglalakad ako. Alam ko rin na tumatapak yung paa ko. Pero para akong lumulutang. Sila parang naglalakad sa ulap. Ako parang naglalakad sa tubig. Kasi alam ko naglalakad ako. Pero parang hindi ko nararamdaman yung paa ko na tumatapak sa sahig or naglaland sa sahig. Though kapag natakbo naman, ibang ano na yon, parang ibang kwento na yon. Kasi syempre mabigat ako so ramdam ko yon. Pero pag naglalakad talaga, promise,
So, yung huling sapatos ko bago yan, na panglakad, panglahat, ito yung gamit ko. Wasak-wasak na siya. Tapos ito, binili ko lang sa Shopee yung insole para mas komportable. Kasi, yun nga, may heel pain ako, diba? So, nagtatry ako maghanap sa Shopee ng parang insole para doon. So, sobrang laking upgrade talaga. Kapag yun ang gamit ko, so 'di ba ang goal nga 'di ba parang 10k steps a day. So, kapag iyon ang gamit ko, parang 5k steps pa lang. Ang sakit na sa heel. Okay, so ito yung steps ko kahapon. By the way, guys, ito lang yung recorded Kasi minsan lumalabas ako na walang phone. Ay hindi, mas madalas na lumabas ako na walang phone for creativity reasons. So, ito yung steps ko kahapon. And umuwi ako nang hindi masakit pa ako. Hindi kita. 15,600. Tapos nung isang araw, naglakad din ako. Parang siguro gantong amount din yon, mga 15k steps. Kasi ano oras ba ako naglakad nun? 2:00. Sabihin nating mga 2 to 5, naglalakad ako. Kapag dati, naglalakad ako gamit yung yung lumang sapatos. May times na pag-uuwi ako, nagta-tricycle na ako kasi masakit sa paa. Pero ngayon, I don't care. Ang sarap i-grind ng 10k steps a day. I hate running, 'di ba? 'Di ba? Hindi niyo pala alam 'yun. So, ako, I hate running kasi ewan ko, parang hindi lang talaga 'yun ang binigay ng Diyos sa akin na parang ability kasi mga around teenage years ko. So, kami magtotropa. Ako, healthy na ako nun. So, araw-araw akong nagka-cardio, nagpo-push up, sit-ups, ganyan. Tapos sila mga nagdodota lang or basketball. Ayun, siguro basketball nakatulong din. Pero pag ginahaya ko sila mag-jogging, mas healthy ako sa kanila, pero mas nauuna sila sa akin, mas sustain, mas matagal. Feeling ko talaga, hindi ito ang calling ko. So, sinukuan ko na ang cardio. Ang cardio ko na lang walking. Tapos minsan, pag tinatamad ako, alam niyo yung sprinting, guys. Yung mabilis na pagtakbo. Gagawin ko yun ng 20 seconds, 40 seconds rest, parang 6 na set or 5. Pero most of the time, 10k steps a day lang ginagawa kong cardio. Kasi, although nakahanap ako ng sweet spot sa running, 1 minute 30 seconds na takbo, tapos 3 minutes 30 seconds lakad. Yun yung set ko. And yun na nga, nandahil sa sapatos na to, guys. Parang dumali lahat. Parang andali lahat gawin. Tapos, syempre, kapag may running shoes ka, napapalabas ka ng bahay. So, nababawasan yung depression mo or nagiging mas social ka. Ito na nga. So, ano ang napala ko sa 11k na sapatos na to? Una sa lahat, wala nang heel pain. Promise, guys. Promise. Nawala yung heel pain ko dito. Okay? Parang nakalimutan ko na nga na may ganun nga pala ako na problema nung mga nakaraang months. Na parang wala na siya. As in, alam nyo ba, yung mga meron dito tinatanungan ko. May hiningaan kasi ako dito pero nga ako ng tennis ball kasi igugulong ko yung pa ako sa ganun kasi masakit eh. Sinasabihan ako na meron kang gout. Ano ako tanga? Hindi ko alam sarili kong katawan, ha? O ngayon, magaling na. Magaling na rin gout ko. Nawala yung gout sa running shoes. And also, ang saya na i-achieve nung 10k steps a day, which is siguro kung gusto mo lang maging healthy or gusto mo magpapayat, okay na yun, 10k steps a day. Kahit nga 7k eh. Kasi 10k medyo nakaka-burnout siya pag inaraw-araw mo, kung ako tatanungin. Pero kung 7k lang, hindi maman. Pero kung siguro ang goal mo is physical health, ang daming effects ng walking. Parang since cardio siya, mare-reduce agad lahat ng all-cause na mortality.
by 30% or 50. Ganon siya ka. And also, since nagba-blood flow and oxygen flow, bumabata ka lalo tingnan, and meron daw yung serotonin shit, ganyan. So, kaya nga 'di ba parang yung iba ang therapy nila, walking lang. Kasi totoo naman nakakalma siya mag-walk kasi hindi siya stressful sa katawan, but also naka-burn ka ng fat sa ganito. Hindi lang basta calories, fat daw sabi. Running versus walking sa pagpapapayat. Yung running, marami ka mapapayat ka talaga sa running. Okay, wait lang. So before lahat to, kung gusto nyo magpapayat, ang only way is bawasan yung kinakain nyo or kinokonsume nyo na calories. Kasi yun lang talaga yun. Pero kasi yung iba, tapos ang cardio, nakakapayat ba ang cardio? Hindi. Wag nyo isipin na ganon. Ang cardio, pampaburn ng calories yon, okay? Ganon nyo siya tingnan. Isa lang siyang tool na nakaka-burn ng calories. Walking versus running. Di ba may mga nagsasabi na mas nakakapayat ang walking kaysa running? But actually, magkaiba siya. Anyway, ma-observe nyo din naman yan. Running, nakakapayat siya kasi syempre nakaka-burn ka ng calories, ng fats. But also, since kailan mo agad yung energy na ma-burn, siyempre tuloy-tuloy yung takbo mo, nabuburn din agad yung muscle, organ tissue. Kaya ang bilis bumaba ng weight mo. Unlike kapag walking, mabagal na pace yung paglakad mo. Fat lang. Unlike sa running, fat plus muscle plus mga organ tissue, ganyan. Kasi nga, kailangan ng katawan mo agad ng ganto kalaking energy, pero yung kaya i-supply pa lang ng fat is ganto. So kumukuha siya from others, okay, from other sources sa katawan mo para ma-burn, para magawa yung run. Unlike walking na maliliit lang yung energy na kailangan, nasusupply agad ng fat, kaya yun yung naboburn. Sa running naman, naboburn din lahat, pero since kailangan nga mabilis, hindi lang fat yung naboburn niya. Kaya pag nakita nyo yung mga runner talaga, pag nakita nyo yung katawan nila, di ba parang ting-ting? Kasi yun nga. Kasi na-burn din yung muscle, tsaka yung mga organ tissue, ganyan. Hindi lang yung fats. And kung gusto nyo naman tumakbo na nakaka-build ng muscle, mag-sprint kayo kasi para ma-maintain nyo yung sobrang bilis na yun. Ang daming muscle na kailangan mag-work. Guys, try nyo rin to kasi I think makakatulong to. Instead na, kunyari, nakikinig kayo ng music kapag naglalakad kayo or nakikinig kayo ng podcast, ganyan, try nyo, wag kayo makinig ng kahit ano sa tenga nyo and just be lost sa sarili nyong thoughts. Tapos magdala kayo ng maliit na notepad tsaka ballpen sa bulsa nyo. And kasi dun, ewan ko yung mga ideas talaga na magaganda, doon siya nag-hit, doon sa mga boring times. Unlike kapag kapag may music ka or podcast ka sa tenga mo and stimulated ka, wala Yes, may natututunan ka siguro, pero yung mga ideas, bigla siyang dumadating kapag bored ka Kasi try nyo gawin, guys. Yun ang ginawa ko noon kasi masyado ako na-overwhelm sa music, kaya inalis ko muna siya sa tenga ko kasi ewan ko, parang nakaka-stress kunya paulit-ulit The Weeknd Timeless nasa tenga ko. Tapos wala naman ako ibang gusto pakinggang kanta. So i-recommend ko ba tong sapatos na to? Sobra, guys, kasi kung ako nga na ayaw sa cardio or tinatamad mag-cardio, imaginein mo to ang saya gawin nito, okay? Ang saya magsuot ng komportable na shorts, isang komportable na medyas, tapos sapatos. Para ang saya gawin, para ang sarap lumabas. Hindi yung stuck ka sa bahay mo, nag-i-scroll ng TikTok. Promise, guys, iba yung feeling na kapag meron kang sapatos na matino, yung as in perfect sa paa mo. Parang, ewan ko, parang
nabuhayan ako ng gusto ko maging bida ng Pokemon. Kaso hindi ganun kaastig ang buhay. So anyway, thanks for watching. Kung may gusto kayong video na gawin ko, sabihin